system ratio factor na yun. Pinani pag-solve sa vertical distribution. Then kani din horizontal distribution importante niyo. Ani. Kaya mo ni siya later ang ato ang i-discuss. Kay mo ni siya ang applicable mo ni siya ang applicable sa inyo Kung saan na to pag-distribute? Mo ni siya gitawag nga horizontal distribution of shear. Kay katong gitudlo last time was katong nagkwanta tributary area distribution ta sa mga columns. Di ba katong nag-discuss ta sa kuan ba? Katong nag-discuss ta sa grasp. Kato bitaw class? Last week ba to? Last week ba nag-discuss ato? That is applicable only for the direct shear. Now remember, naabot tayo torsional shear, di ba? Accidental torsion, kung for example, regular na yung structure. So, direct shear ang yang ma-resist mo na nga ang code provides to include an accidental torsion nga ang eccentricity is equivalent to 5% of the dimension, no? The planned dimensions ato ang building, both directions, sa x direction o sa z direction. Right? So, muli karon ang provision sa code about horizontal distribution of shear. Nasa sa section 28.5.1.3. The design story shear Vx in any story is the sum of the forces Ft and Fx above that story. Vx shall be distributed to the various elements of the vertical lateral force resisting system. So kaning vertical lateral force resisting system mo ni ang ato ang either the columns or the walls, di ba? Katong problem na to or katong example na to last time was only using walls, kay wall system magud to siya. Di ba? Katong gigawas po sa inyo ang exam, wall system man to siya good. Yeah, sa inyong mga projects, I suppose nga majority or most of you, if not all of you, are using SMRF or special moment resisting frames. Tama ba? Muna nga ang vertical lateral force resisting sa inyo mainly consists of columns. Right, class? So in proportion na siya, naman na siya Vx shall be distributed to the various elements of the vertical lateral force resisting system in proportion to their rigidities. So ang rigidity sa inyo ang structure, nagdepende lang siya sa rigidity sa inyo ang special moment frames that consist ang main player is only columns. So wala mo yung mga walls. Pero kung namin gi-integrate nga mga shear walls or mga structural walls, muna nga inyong maapilang rigidity sa wall class. So computation ninyo, di ba? Kanya this is very timely kay nakita ginato ang devastation sa earthquake, no? Current events bago lang nahitabo nga earthquake diya sa Cebu. Nakita nako ang itong mga damage bitaw. Mga damage ko nga I don't know if bang nainumduman ni sa akong mga students nga ato ni siyang gi-present bitaw dito class katong natin presentation regarding sa katong mga horizontal irregularity, katong naay mga weak story bitaw, katong mga soft story nga mga failures. Di ba? Katong naay katong McDonald's kon gito nga failure, no? Horizontal irregularity to nga failure, di ba? Irregular structures nga out of place ang or out of out of plane ang iyaang rigidity. Kung nakita ka. Ay, minsan.
I don't know if you remember, no? So, naina nga failure, di ba? Soft story failure. Na yung mga inani nga failure ito nakita sa mga pictures, di ba? Sa mga video. Ato na yung kani nga failure, oh. I don't know if you remember ato ning siyang present last time. Ano yung nga mo nga failure, oh, atong gi-discuss last time. Kanipod katong mga non-structural elements, di ba? Dito na nga bisto nga naa mga false columns. Ang mga column diay is gagmay kaayo nya gibutangan lang dayon og false columns. So na distinction between structural and non-structural elements class, di ba? So ang earthquake gid ang mupakuan, di ba? Ang kumbaga the great equalizer ba kung ang atong building kani ba class, oh? Murag inani ang nahitabo katong McDonald's, I don't know if ato gud tanawon ang mga pictures sa Cebu earthquake. Kaning sa mga church. Wala ginay kuan, no, wala ginay panama kay sa inan kag dugay na magudpod kay na kani, oh. This is a soft story nga kuan, di ba? Soft story nga failure class, di ba? Soft story at the basement. Nya rigid ang yang ibabaw, soft story ang yang ilawom. So din manifest gid sa ato, di ba, kung unsa ang kanang mga failure ba nga atong na-discussan. Asa tong sa McDo, Kani ba, oh. Di ba? Ang kani nga failure is na siya gitawag nga kini avoid asymmetrical horizontal bracing. Di ba na siya asymmetrical horizontal bracing. Kaning example, wala ni siya wala ni siya. Kumbaga exaggerated lang ni siya ang example, pero kani gid siya umrog, diri gid siya nabilong. Right? Kaya siguro dito sa backside or sa rear side sa kaning building, maybe kuan ni siya kanang rigid kay kana bang suppose basin og firewall ni siya dito. So ang firewall is naka-create siya og asymmetrical bracing, di ba? So pag nasiguro twisting effect ang earthquake kusog ba kayo 6.9 ba ang magnitude niya. So na failure kay nani. So kung atong i-compare dito sa example, muro siya ginani ba kaning nga failure. Wala kay ko nakita nga nani kanang soft story kay wala magud po dito magud kay kuno na province area, so wala kayo soft story sa mga upper floors, pero lagi mga soft story, no, soft story lagi definitely mga soft story failure sa mga ground floor. Kaning nani nga klase sa failure, no, soft story at the ground floor. So muna siya mga common nga mga failure class, especially kung naay ga-occur nga dagko kayo magnitude sa earthquake. Right? So balik ta diri. So balik ta diri, kano siya kumbaga inani ang base ha. Same ra gyapon ang yang kuan class ang iyang procedure, no, ang iyang step by step nga process, pero lahi lang ang Bayesian nga equation nga gamiton nato. No, sorry kayo. Okay, under the weather ko.
Now, what I want to expound is ang kaning horizontal distribution of forces. Unsaon na to siya pag-distribute class. Unsaon na to siya pag-distribute sa ato ang building. So muna akong gusto karon palawman, no? So na example dire, this is an example of kanang two-story lang ni siya nga building. Determine the base, shear, and the design lateral forces for a two-story reinforced concrete. SMRF lang ni siya class, di ba? Or special moment resisting frames building using the simplified design base shear given the following information. Right? So inani ang transverse ni siya nga view, kaya ang iyang longitudinal ani is naa siya 3 ka base. Di ba? Sa transverse is naa siya 2 ka bay, 2 base, sa iyang longitudinal, along sa longitudinal naa siya 3 base. Right? Ang dimension is 6 by 6. The same sa longitudinal. Kung tanawin nimo sa 3D, 6 by 6 gyapon pero tulo lang ka base class. Are following? So muna inani ang configuration sa ato ang example. 4-story dayon ang story height on every level. Dayon ang story weight diri sa second floor is 600 kilonewtons. Dito din sa sabi niya matawag na to roof deck. Ang sa babaw is 900 kilonewtons. So under zone 4, seismic source type C, then soil profile type is unknown. So kung unknown gani, pwede mo gamit og kuan, pwede ta mo gamit og soil profile type 4, di ba? Then ang iyang R value or the structural systems factor is 8.5. Then total weight if you add this up kaning duha ka story weight 1,500 kilonewton na siya class. So bali office building man siya, so standard occupancy sa class. Occupancy category number 4, under siya sa standard occupancy structures. Then the building is covered. So simplified siya. Simplified ang atong gamiton ani kay two-story nga building ra man gud siya, no? So kung na may mga two-story building, pwede ra gamitan og simplified. Right? Una nga step is to determine the base shear. Dalion lang ni nato class ha. Kay kabalo na mo gud ani. Step by step nga procedure niya. Same ra pagyud nga mga table lang atong gamiton. So walay ang pinagkaiba lang is kini lang equation, no? V is equals to 3 times CA times W divided by R. Ang CA is a factor of near source factor, no? NA. So ang NA is 1, CA nato is 0.44 kaya under man siya sa SD, no? Soil profile type D. So CA nato is 0.44, then W is 1500, then R is 8.5. So we have a base shear of 233 kilonewtons. Oo, nakita table. Determine the lateral forces. So manikaron ang lateral forces at each level. Okay? Sa level 2 is 140. Sa level, dili na yung level 2. Actually, this is level sa katong sa roof deck niya, no? 140 din. Sa second floor is 93 kilonewtons. So muna ang mga lateral forces at each level class. Kani. Now coming from this equation. Alright? Yeah, i-check po nato siya sa threshold na to. Kaya dito threshold, no? 2.5 CAI times WR. It is noticeable that from this example, the design base shear value using the simplified method is approximately 20% higher than that of the maximum in the static force method. So, mas conservative gining kining simplified static lateral force procedure. So, nani karon ang configuration sa when you look at it on a 3D frame class, no? So, wala akong giingon. Kung tanawin nimo siya sa transverse view, di ba? There are only two base
each bay having bay distance nga 6 meters. Then tanawon nimo siya diri sa longitudinal view, di ba? Ang total distance, total nga dimension na nga building is 18 meters kay every bay distance is 6 meters on class. So put it mind na inani karon ang configuration then ang ato ang story level or story height for each level is 4 meters class. So inani karon. Now we already have the design base here or design story share at each level, di ba? Muna itong ang ato ang objective is how to distribute atong i-distribute karon ang kana nga mga forces at each grid. So first nga step is to determine relative rigidity. So dire karon mo kami ng relative rigidity. Okay, if you remember dito sa ato ang previous example, ang ato relative rigidity is nagdepende siya sa mga thickness sa ato ang walls, di ba? Class? But this time around, walay walls. Wala may walls, tanawa. Nabray walls. So, ang relative rigidity is nagdepende sa imo ang mga columns. Class? Are you following? So, ang mga columns karon ang nag-resist sa ato ang design base shear. So, I guess, inani po ang mostly sa inyo, di ba? Kay wala mo kitag na nag-integrate og mga walls sa inyo, So kung ay walls, dual system. So diya, ma-appeal nimo siya ang rigidity sa walls. Pero kung inani ang configuration, walay walls, ang tendensya na kusgan dapat ang imo ang mga columns. So mo lang ni downside ani, kinahanglan yung mga paligunan nimo yung mga columns na nga kinahanglan sa dagko kay wala may rigidity sa walls nga imong integrate. Right class, di ba? Labi na itukod nimo sa inani, no? Dagko kay linog. So kung dili na kada bang kung alang-alang nang imo ang mga columns diha, sa muna una mo fail, di ba? Maka-experience sa taginato ng mga failure. Makita sama-sama kita nato sa mga video nga inani, di ba? Katong verse kay katong soft story. Sa atong soft story. Kani kita na to, gagmay kay columns Nya kanang mga masonry walls wala na effect. Wala na effect class. Mga masonry walls ba na dili ba na nato consider nga structural elements, di ba? Gawas og imo nang gi-design as a structural elements. So, mag-require ka dapat og kana nga mga masonry or kana nga mga hollow blocks should have this specific nga mga compressive strength. Pero kung wala, ay nana ra ginahagba ra gina sa class. Nya mo experience og soft storage failure. Sige, padayon ta ha. So, determine relative rigidity. Okay? Since all columns are of equal sizes, so ang ato ang consideration is i-equal nato ang sizes sa tanan columns. Di ba? Ang consideration pare-pareha tanan kadagko sa columns. So we assign a relative value RC equals to 1 per column. So mag-assign ta og relative value of RC. Rigidity ni siya, relative rigidity 1. Tawag na to 1. Right? So now if we translate that sa ato ang every frames. So unahon na to ang kada transverse frames. Na kung magtan-aw to sa transverse frames class, there are 3 columns class, di ba? Tama, di ba? Kung tanaw na to sa transverse frames ba? Kung siguro ninyo. Ana ba itsura sa transverse frames?
3 columns na siya. Diba? Naman ang iyang relative rigidity is 3. 1, 2, ug 3. 3 kaya tulo man ka columns niya. 1 per column na. Now, on the other hand, longitudinal frame, 4 po ang iyang relative rigidity. Total. Diba? Kasi sa longitudinal frame, kuan man po, upat man po ka columns. 1, 2, 3, 4, upat po ka columns. So, upat ka relative rigidity nga 1 per column, muna nga 4 po ang iyang relative rigidity class. Kini. Alright? Dayon ta. So, sa direct force, for every 1 kilonewton of lateral force in the building, in the transverse direction, each frame will receive 3 out of 12. Kaya if you count all the columns, 12 man tanan ka columns. Tama? 12 man tanan ka columns. Balik ka dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na kung sa transverse direction, 3 man ka columns, so 3 out of 12. Are you following? So, muna siya, muna yung yun dire. For every 1 kilonewton of lateral force in the building in the transverse direction, each frame, so kada frame daw, frame 1, frame 2, frame 3, o frame 4, will receive 3 over 12 or quarter of a kilonewton, 0.25 kilonewton class. Similarly, each longitudinal frame will receive 4 12s, 4 over 12 or 1/3 of a kilonewton, 1/3 kilonewton, 0.333 kilonewton for every kilonewton of lateral force in the longitudinal direction. Sabtanan ninyo? Muna siya sa direct. Now remember, duha ba ka forces, di ba? Duha ba ka forces ang atong gisgutan ani? Natay direct shear, direct force or direct shear. Naputay torsional shear. You remember, di ba? Direct o torsional. Ato man na i-combine class. Dili naman kay direct. Ang direct is katuman tong ang force gud atong gi-subdivide. Ang torsional is na atong gi-consider ang eccentricity. Sa eccentricity sa building. Namangutana mo unsa man ang eccentricity, mo na siya ang difference between sa the center of mass and the center of rigidity, di ba? Now what happens sir kung regular structure gyud? The center of mass coincide with the center of rigidity. Unsa may tabo? Nabay torsional force or torsional effect class? Storya daw ta. What happened? Kung the center of mass and the center of rigidity lie at the same point. Nabay torsional effect or wala? Kaya mo maka na eccentricity, the distance between the center of mass and the center of rigidity, di ba? So discussion na to last time. You remember? Press 3. Oh, di ba? Torsional effect. So na torsional effect. Wala torsional effect sir kay regular structure mo kay di nga. For example, kaning example. Ano man ni siya kanang regular structure man ni siya, wala man ni siya mga wala man ni siya irregularity sa plan sa diba, rectangular kay no. So di mo kami ng provision sa code. ACI, NSCP nga applyan na to og accidental torsion. Oh, man siya gingon. The building is symmetrical, therefore no calculated torsion is considered. Wala, di ba? May symmetrical naman siya or regular structure siya. However, an accidental eccentricity of 5% will be assumed in accordance with NSCP 208.5.1.3. So diha ta mag-apply og accidental eccentricity provided na siya sa code. Class. So that means unit moment of 18 times 5%.
18 meters man sa longitudinal, di ba? 18 meters man ang ato ang overall nga dimension. Multiply na to og 5%, no? Para sa accidental eccentricity. Dayon, unit moment ang atong gikuhan, ang atong gibutang. No, unit moment. So meaning sa 1 kilonewton meter nga unit moment, no? Gabi na anang redundant. So 1 kilonewton nga unit moment, no? Sa every kilonewton meter nga unit moment, ana dai mo sakto ka term. And every kilonewton meter nga unit moment, mag-apply nimo siya og kana overall dimension times 5%. Right? And then apply that also sa diri sa transverse direction naman. Na both for longitudinal and transverse direction, mag-apply ka og 5%, no, to account for the accidental eccentricity. Are you following so far? So muna siya sa torsional force, ha? All right. Now, the best thing gyapon class to go about inani nga mga kuan nga mga example is calculation by tabulation, no? I suggest nga pagkalculate ninyo ani i-tabulate gyapon nato. Same as what we did, no? Katong previous na to example using katong wall system atong gigamit. So this time masyado gid gyapon natong gamitan og tabulation. Right? Now, I already prepared kaning tabulation dire, but we will take this up one by one para masabtan nato kung giunsa ni nako class. Now, kaning first nga table dire sa ibabaw, okay, kani sa ibabaw, kani siya. Muna siyang calculation sa imong base year, di ba? Base year ni nato. O including na po ang sa moment. Okay? Kani. Ano sa base year ni siya. Sa yun naman kay duha man ka level good. Sa na duha ra pod ka rows sa ato ang sa tabulation. Now diri sa ilalom kanimo ni siya ato ang isgutan karon. Kay inani karon pag compute sa ultimately ang makuha nato diri kaning total force coefficient. Kani nga mga coefficient mo ni ato i-multiply sa ato ang story level base shear. Okay, mo ni siya nga mga coefficient nga ato i-multiply sa atong story level base shear kani nga mga base shear kani para ma-determine nato ang accurate nga value nato kung unsaon nato pag-distribute sa in every grid or in every frame class. Are following? So kani karon nga mga kana once again kani karon nga kani nga mga value kani na diri kani total force coefficient. Okay? Kani nga mga value muna siya ato ang multiplier. Muna ato multiplier diri. Right? Para ma-distribute nato usa-usa no, ma-distribute nato usa-usa kada frame. Kung unsa ang effect both sa direct shear and torsional shear. Not only the direct shear but also including the torsional force or the torsional shear which accounts kung walay difference sa kanang computed nga torsional effect, at least included ang accidental eccentricity effect. Are you following? Sige. Kani ibabaw dili na ako ni isgutan kay nakuha naman din nato. Actually, na-discuss naman din nato last time, di ba? Inani man pag-tabulate sa computation sa kuan, di ba? Sa base shear. Ana. Dili na ni nato isgutan. So diri na lang ta diretso class. Alright, okay ra ba?
Sa ubos na lang ta diretso. Pag-isgot kini. Ato ibabaw kuan na to siya, no? Self-explanatory, dili na ko gusto nga isgutan pa to kay mura tag gibalik ato, no? Kabalo naman taon saon. Kani na lang. Now, kani first nga table kani para ni siya sa frame 1, 2, 3 ug 4. So meaning we are looking at it, kani siya is for the kuan ni siya for the longitudinal nga di ba 1, 2, 3 transverse kini. Kay frame 1, 2, 3, 4 man so transverse ni siya class. Alright, kini. Ang kanina yan ang para sa longitudinal. Okay? So ito, sa transverse, ang relative rigidity niya for every frame is 3. Kaya tuluman ka columns. Tama, di ba? Wala mo na nga magbutang kag 3 diya. Muna yung mga relative rigidity. Alright? So that is also true para sa longitudinal. Magbutang po kag 4. Okay, 4 man po ka columns kung we are looking at it on the longitudinal view. Alright? Now, if you total that, if you sum that up, tanan, isum din mo tanan, no? Both sa relative rigidity sa kuan, dili both, no? Each relative rigidity, total nimo sa transverse o sa longitudinal, dapat 12 gina. Kaya 12 ba tanan ka columns? Sorry. Right? So kanina yon, kaning R over the sum of R, ikaw na nimo, no? R divided by kaning total nga R diri mo ni sum of R kini. Wala 12. So man tanan sa transverse 1/4 of a kilonewton kana mo ni siya. Ni class. 1/4 of a kilonewton, di ba? 0.25. Sa longitudinal naman, so longitudinal is 1/3 of a kilonewton. Right? Okay, clear so far, no? Then kaning D, ang kaning D karon class is this is the distance from the center of mass to that frame. No? Measured nimo from that frame to the center of mass. From that frame to the center of mass. Kanya, kung magbinali, no, from that frame to the center of mass, from that frame to the center of mass, kung magbinali gani from right to left, muna nga na siya negative sign. Negative convention, ako ano ni siya class direct. Kani negative sign is just, ako ano ni siya, sign convention ra ni siya. That is, kung ano, sign convention lang ni siya, no? Magdepende siya sa imong sign convention, magdepende siya sa imong location sa kana nga frame. Are you following? Ano? If you're looking at it on a plan view, alright? Tama ba? So, it is very clear nga ang atong center of mass is diri. Di ba? So symmetry siya. So man siya 9 man ni kay 18 man nito overall distance. So kani for example man ni atong grid 1. This is grid 1 and then grid 2 or frame 2 then frame 3 then frame 4. Right? Then A, dili pikas naman A, then B, then C. A, B, ug C. Di ba? So ang kanang distance karon
Kaning B mo na siyang D. Then kanang design convention is just simply ang iyahang location ana no with respect sa center of mass. So man nga na siya yung negative sign. Kay from that frame going or from that frame padulong dito sa katong center of mass location is negative man kay from left to right kasi siya ana. Right? Tumara na siya ibot sa botani, di ba? 9 kani 9 kay di ka na nga frame padulong sa center of mass that is 9. Dayan ka na nga frame padulong na nga center mass is that is 3. Kaya 6 meters man ang everyday distance, yan na 3 meters na siya. Diba kanina din ng 9. Alright, so diri pod magyapon 3. Then for diri naman is 9. Pero negative na siya pa. So baga from that frame going man ana no. Ano ba? Ana yan anang yung sign convention ani is kumbaga paana. Diba? Paana. Sumo po dire sa pikas. A ana pod nya kaning B 0 man ni siya class kay ni coincide man siya diri nga frame center of mass. And then just take the square. Diba? Just take the square of D. So mawala rin pa na negative anak. If you take the square, no? Mawala rin pa ng D anak. So, and then multiply nimo ang R. Next, kani. Kani nga table. Ano multiply lang nimo ni R times D squared. Ha? R times D squared. May answer 3. The following? Then kanilang MT, mo ni siya katong unit, if you take the unit moment, di ba? If you take a unit moment, nasa 0.9 para sa transverse, then 0.6 para sa longitudinal. Right? Muna siyang MT. And then kanina yon, next nga table, you just follow this equation class. Kanina equation. You just follow this equation. MT over D multiply sa RD squared, kanina equation RD squared man divided by sum of all the RD squared, kanina na sum of all the RD squared. Diba? Sige daw, i-try daw ninyo ang usa. Sa kanilang. So, total ba diya? Diba? MT is 0.9 divided by D nga 9 sa pila. Then, i-save na siya nga answer. Okay, multiply pa na ito ani. No? RD, ganito 43 divided by sum of RD squared nga 288. Check daw sa inyong calculator class, please. 1 man no? So 243 divided by 288 multiply sa 0.1 is 0.
empty 0.9. Tama ba ko? 0.9 divided by, ang D is 9, 0.1. Yung RD squared is 243 multiply sa, divide sa 288. $0.8437. Dili day 540 day class. Kani man yung kuan sa ko. 540 dili 288. Kay 288 para man siya sa longitudinal. So again 0.9 divided by 9. So 0.1. So 243 divided by 540. Okay? 4.45 dayon. Manang multiply sa 0.1. 0.045. Oh. Tama na siya. Sa 27. 0.9 yan po. So 27 divided by 540 multiply sa 0.1, 0.0. 0.015? No? 27. 0.005 din na siya. D. 3. Tama din, tama. Okay. 0.9 divided by 3. 0.3. KMT. 0.9 divided by D is 3 man. So 0.3. So muna nga 0.3 times 0.05 0.015. So do that for all the all the frames class. Kuha na nimo. So naay negative no? Kaya namay kading D diri na naay negative sign. Ani namay negative ani karon D. Di ba? Negative mo na, negative 9. So man nga diri pod na pod negative na answer. Alright? Then kaning lastly kaning total force coefficient just add no? Add lang nimong kaning kuan kani sa direct man gud siya class kaning R over sum of R. Kani class. I-add lang nimo kani muni sa direct shear, di ba? This is for the direct shear or the direct force. Direct force. And then i-add lang nimo kaning duha ka column kani. Okay, this accounts kani nga column na this is for the torsional. This is for the torsional force. Right? What is a torsional force? Or sa torsional shear effect. I-add na nimo duha kay ato man ang i-add, di ba? Dili lang ang direct na effect apil po ng torsional force. So mo ni karon ang dapat mo gawas diri. Kani total force coefficient. Sige daw be. I-add daw class 0.25 plus 0.045 0.2 tama 0.295 dayon 0.25 plus 0.015
So 0.265. Then kini dayon 0.25 i-add ni nimo diri niya negative man ni. So mo nang minus no 0.25 ma-minusan og 0.015 mo ni siya karon 0.235. Class? Are you following? So mo na siya karoy ko ano direct force plus torsional force effect. Mo ni karon ang total force coefficient. Kani karon nga mga coefficient mo na ito i-multiplier diri sa ato ang kani no? Story level base shear or story level design base shear. Right? Now, on how to distribute. Alright. Unahon na to ang sa longitudinal this time. Tinaniyo na to, inani man na itsura sa longitudinal frame at frame A. Diba? So naatay, sorry. Sa frame A, naatay 100 kilonewton, di ba? Sa roof deck. Naatay 100 kilonewton. Dayon ang ato ang katong coefficient is 0.0383. Multiply na to na. Muni karon ga-act diri. 383 pud gyapon siya diri no. 383. So muni karon ang iyahang muning gitawag sa ato ang sa atong code nga horizontal kato? Horizontal force distribution. Horizontal distribution of shear kani. Horizontal distribution of shear. The design story shear Vx and story. The sum of Ft and Fx above the story. Vx should be distributed to the various elements of vertical lateral force in proportion to the rigidity, considering the rigidity of the diaphragm. For rigid elements that are not intended to be part of the lateral force system. Right? Horizontal distribution of shear. So muna sa class. Nanara. That is also true for frame B. So this time ang frame B 0.33 man yung coefficient, di ba? Mula na mo multiply sa imo ang kuan, no? Kani 140 og 93 sa second floor. So frame A, B ug C raman tulo raman ka frame sa longitudinal. Sa frame C, so if you notice laylay siya coefficient, di ba? Laylay siya coefficient. Pare-parehas ang iyang design story level base shear. And then that is for kana longitudinal, kani naman nasusunod ang sa transverse. This is for frame 1. Ang iyang coefficient is 0.95, 0.295 guys, 0.295. No? Then sa frame 2, ang iyang coefficient is 0.265. Then sa frame 3, 0.235. Then sa frame 4, ang coefficient is 0.205. 205 ang iyang. So makuha siya mo nagit siya distinction. Ang tendensya na if you apply that, no? If you apply that sa ato ang kuan, kung idungan na nimo pag-apply sa ato mga frames, di ba? Labi na og imo ni siyang i-simulate sa 3D nga frame. Kung i-simulate nimo siya sa 3D nga frames, na dili gyud pare-parehas ang push bitaw class sa design base shear and every story level, di ba? Lahi og magnitude ba? Muna nga kay dili man siya pare-parehas, dili man siya dungan or dili man pare-parehas ang magnitude sa iyang mga forces na ay sa pikas dako nya diri sa pikas gamay ang tendency na nagi twisting effect na ma-imagine ninyo. Di ba na twisting effect diri hinay ang pagka-push pero dito sa pikas kusog.
Dire kusog ang pagka-push oh. Kumpara dira 32 kilonewton dire 28 kilonewton. Sa frame 3 di siya nya sa frame sa frame 3 32, sa frame 4 28. Di ba? Sa upper level ang pushing niya. Kung sa second level naman 21, sa second level 21 kilonewton sa frame 3, 19 kilonewton lang sa frame 4. Inyong imagine sa frame 1 pa do, sa frame 1 may pinakadako. Dako kay push diri 40 41. Sa outer peripheries daw frame 1 ug frame 4 ato i-compare. O frame 4 is 28 lang. Diba? Diri sa ibabaw. Ang tendency tsada ani sa kana magong sakuan. Tsada magud ani sa unsay ngalan ani sa 3D view or 3D analysis kung STAAD for example or mga software kay masimulate niya ang kuan ba? Masimulate niya ang deflection or deflected form. mura siya mo tan-awon nimo siya. Mura siya mo sayaw, no? Mura siya mo twist ba ang imong building. Mura siya effect sa kani ang effect lang ani kay kuan lang. Accidental eccentricity lang, di ba? So how much more kung naagi effect sa katong calculated torsion? Di ba? Both apilon man na nimo mo na nga mo dako eccentricity. Kay calculated torsion plus eccentricity katong maximum nga eccentricity mo i-consider mo na nga mo kusog gid ang iyang torsion class. Are you following? Di ba? So kung naagi mga earthquake na kusog, example katong nahitabo karon bag-o lang, mukuan gid siya, no? Mo fail gid siya. Kung dili enough ang lateral force resisting system nga mo resist sa direct shear, no, both direct shear ug torsional shear. Diba? Asa to McDonald's ba? Katong gid ako makita kaingon gid ko nga kani gid kuan gid siya. Kani nga failure kuan gid siya, no? Twisting effect, asymmetrical bracing gid siya. O kani oh. Kani nga kani nga ko ano? Soft story gid niyo. Soft story failure niyo. Kani soft story failure ni class, di ba kani? Ito McDonald's. Yan gini siya. Asymmetrical bracing gini siya. Irregular structure. Makita kita kuan class no? Makakita kita mga example sa kung sa atong gisgutan sa ato subject kuan na to ma-appreciate na to adit. Nagkuan na ta nakikiramay man ta sa ato ang mga kababayan nga na biktima pero kita nga nagtuon sa earthquake engineering, structural design of buildings. Kaning mga inani nga mga trahedya isa kuan ba? Learning sa term na is a learning moment, no? Kana bang learning moment na to ba? Kay related magud sa ato ang subject. Ma-serve gid nato siya nga mga kuan nato siya. Case studies or learning moments nato siya, no? Labi na kamo nga nagkuan unsay ngalan na nag mag-pursue og structural engineering. Makakita mo mga ang failure kuan gid ninyo nga unsay mga cause bitaw. Unsa nimo siya ma-classify nga causes sa kuan no sa failures makita ka sa actual. Bisag sa pictures lang gani no. Labi na gyud makita ka sa actual no ma-assign ka nga nag-inspect ani. Alright? So muna siya ang horizontal distribution. Na question so far? So dito sa diaphragm flexibility class, no, dili kani nga diaphragm flexibility, not this or either this one, dili ni mao nga diaphragm flexibility ang ato ang gisgutan. Kundi katong nakisgot na tani, natouch na nato katong there are two, no?
two classifications sa gitawag nato og diaphragm flexibility. There is the flexible and rigid. Flexible rigidity o flexible diaphragm o rigid diaphragm. Okay? So yun ang top steel decking and ang top wood structural panels are considered flexible. Yeah, concrete slab dayon or concrete filled metal decking are considered rigid. So muna ang kumbaga representation kung natay rigid diaphragm o flexible diaphragm. Di ba? Mo flex ang imong kani ba? For example, kining diaphragm is a floor system or a roof system, mo flex pa siya. Whereas sa rigid yun, no, kanang ang iyang deform shape is dungan gid siya, rigid man siya, dili man siya flexible. Inani karon. So pwede na nato pud ma-compute ang iyang maximum diaphragm deflection. So pwede na to na ma-compute. Kaya para natay control points ba, natay control para kana nga diaphragm is ma-resist ba na siya sa kung unsay ni ko diri, no, ni unsay ni support ana diri sa sa ilaw. Maybe it might be a wall, no, a wall or a post. So kana ba nga diaphragm deflection is kuan pa ba na siya, no, safe pa ba na siya. So by computing the maximum diaphragm deflection class, so naay primary example nga nani, oh. So for example kani karon nga kuan, kani nga diaphragm kani sa ibabaw is considered to be flexible din siya, no. So ang tendency ni ani kung naay movement, kung naay earthquake, mo na siya mohapak sa ani nga kuan, kani nga supporting wall. So ang tendency ang ma-damage isang wall. So mo na siya kuan siya class implication sa distinction between flexible and rigid, right? Then I guess nakuha na nato katong nasgutan na pud din nato katong horizontal torsional moment, katong amplification factor A. Nasgutan na nato dayon torsional effect. Ano padaganan ko lang ni class, ha. Muna siya ang itsura sa accidental torsion class. Muna yung giingon nga kung say for example mo ni atong plan view, then diri ga-occur ang center of mass, and then at the same time basin lang, kung pag-compute po nimo sa center of rigidity, ni coincide ra po sa center of mass tungod sa ka-regular sa imong structure o sa ka-symmetrical sa imong structure, muna nga mag-introduce ta og 5% nga accidental eccentricity. Right? Both longitudinal and transverse direction, no, diri normal sa kanang perpendicular sa longitudinal direction o perpendicular po sa transverse direction. So mag-introduce ka og accidental eccentricity nga equivalent sa 5%. So inani dayon ang effect, no, na siya twisting effect. Labi na og imo pag yung applyan og amplification factor equivalent ani nga equation. Right? So na siya. Di ba? From this kung ni coincide ra man gud ang tendency is kuan lang siya, di ba? Lateral lang ang iyang movement, pero kung naay introduction sa torsional effect, so mo twist po ng imong building class, di ba? Inani karon ang representation ay murag somewhat mo twist ang imong building. May inyo ma-imagine? So, di ba? So ang tendency ana kung weak ang resist ani, maybe it's just a column kanya ang mga column nimo is dili ductile ang pagka-design. Wala pud ka nag-integrate og mga shear wall, ang tendency mo damage class sa mga peripheries. Sa mga peripheries ang usually mo damage kay mo man na siya dagko karon og kuan, di ba? Dagko karon og effect. Di ba? Magkalayo gani ang kana nga kuan
Pare sa kuan ba, pare sa concept sa lever arm ba, lever o sa moment bitaw, couple moment magkalayo ang distance sa kana nga kuan. Kana nga member no, nag-resist magkadako pod ang iyang gina-resist nga shear. So man ang delikado is ang kaning mga nadiri no, ang ma-damage ang mga nasa peripheries nga mga maybe basin og tungod kay wala ka nag-introduce og mga shear wall. So columns lang imong gibutan diha. So mas snap gyud ang mga columns kung naay mga experience kay dagko nga earthquake class. Or following class? Di ba? So inyo na karong ma-appreciate no, ma-appreciate na ninyo karon ang structural design. Muna nga ma-appreciate nimo nga magbutang magid og wall, kana shear wall no, especially shear wall or structural wall. Di ba? Dili na nimo siya ma-appreciate kung maayong panahon, walay aksidente, walay earthquake, walay disgrasya, di ba? Pero muna siya purpose nganong naay shear wall diha. Kaya kana siya added na siya nga support sa imong mga columns. Kaya kung mga columns na imong saligan, mo snap na siya class kung kung dili niya kaya. Kay gagmay ra ang columns, di ba? Gawas so padak-an mo pagayong columns niya. Dili naman sad mo sugot ang kuana na, di ba? Kung dagko ra pud kay mo columns. Kung kuana sa kay tanawon murag kana bang murag ba bakikaw sa kay tanawon kung dagko ra sobra pud kay kadagko imong columns ba. Mo na kuan nimo nga reasonable ra pud imong column. Yan na po yung mga video ako nakita nga or mga picture nga ako nakita nga mga false columns bitaw class. Kumbaga kayo og mga kuan ba? False columns ba? Ang structural columns sige dito di ay mga kuan lang gid ay siguro mga 250 by 250 or maybe 300 by 300 mm pero tan-aw nimo sa dako tungod kay tan-aw nimo sa gawas mura og kuan kay siya dagko kay sa tanawon di ba? Murag sa City Hall man siguro to nila nga na-damage ato. So paglinog nahugno tong mga false columns na-expose karon kung unsa gyud kagagmay ang columns nga nasa sulod. Nato diri dili na ako makuha ng katong mga photos murag naman siguro sa FB kung nakita. Na-expose siya class. So diha pod nato to ma-apply to ato ang gitun-an nga distinction between the structural and non-structural elements. Di ba? Kaya kanang mga false columns, mga non-structural elements na maguna siya. Kung i-shake na nimo imong building na dili na siya magsilbi, mahugno ra na siya, di ba? So magpabili na katong mga structural elements. Mas maayo gyud nga imo gyud i-kuan na imong integrate daan sa imong design. Right? Ay question so far class. So wala to akong gusto i-discuss sa inyo karon kay inyo mo guni siyang labi na tong kana horizontal distribution of loads. Horizontal distribution of shear loads. Kani ikuan ninyo mo ni siya paagi sa inyo ang pag-distribute. Of course, ang kaning base shear is using lateral force procedure. Dili siya simplified kay kani ang pagka-compute ani simplified man. Gamitan ninyo ang lateral force procedure pero ang process sa distribute inaniyon ninyo class. Ang using tabulation kani. I-integrate nato ang effect sa torsional moment calculated both sa calculated torsional moment o sa accidental eccentricity. All right? Naay pangutana, naay question? None so far, sir.
Alright, sigo. So kato lang, mao lang to class. I hope na inyo ning ma-apply ha. Kung siya to ang application. Ang application na ni is through sa inyo ang project, no? Individual projects. Alright, that's it. Wait sa before ta mag class dismiss, magka sa ta class. Attendance ata.